Sa isang tahimik na lugar sa rehiyon ng Danvers sa Ukraine, nakatira si Mykola kasama ang kanyang buntis na asawang si Nastia at pareho silang kilala bilang mga unang eco-settler sa lugar. Si Nastia ay isang artist na mahilig sa pagguhit at pag-ukit ng kahoy. Gumawa pa siya ng isang anghel na kahoy para kay Mykola upang magkaroon siya ng proteksyon. Si Mykola ay isang mathematician, physicist at ecologist na guro na nagtuturo sa lokal na paaralan. Siya ay nagbibiyahe sakay ng kanyang bisikleta. Ang tanda ng kapayapaan sa labas ng kanilang tahanan ay ang paa ng isang ibon na tinatawag na White Raven, na kumakatawan sa isang sinaunang alamat ng isang ibon. Ito ay naawa sa mga tao dahilan para dalhan sila ng sariwang tubig at pagkain, at sa proseso ay nawala ang mga balahibo nito. Dahil sa kakulangan ng mga gamit sa bahay, ang mag-asawa ay hindi nakakatanggap ng anumang balita kung hindi papasok si Mykola sa trabaho, na nakakapanood ng telebisyon sa panahon ng kanyang pahinga sa paaralan. Doon niya nalaman ang tungkol sa mga nagpoprotesta na napatay sa kabisera ng lungsod ng Ukraine, at dahilan ng posibleng pag-atake ng mga sundalong Russia sa bansa. Sa oras ng klase, si Mykola ay hindi nirerespeto ng estudyante na si Ivan na iniisip na ang kanyang guro ay isang estranghero at isang kakaibang tao kaya gusto niya siyang umalis. Ngunit hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na magalit sa isang estudyante, dahil naniniwala siya sa payapa na pag-uusap o pasipismo na nagtatrabaho upang gabayan ang isip ng mga kabataan. Isang umaga habang papunta siya sa trabaho, napansin ni Mykola ang ilang mga sundalo na nakatayo sa tabi ng kalsada ngunit hindi niya sila pinansin. Nang sa wakas ay dumating siya sa paaralan, nagulat siya nang makitang walang mga tao, at mabilis niyang nalaman ang dahilan sa telebisyon. Sinalakay pala ng Russia ang Ukraine, at naalala niya ang mga sundalong nakita niya kanina. Nag-alala siya sa kanyang asawa at nagmamadaling bumalik sa kanyang bahay, ngunit huli na ang lahat dahil nandoon na ang mga Ruso na sinasaktan ang kanyang asawa. Hinuli din nila siya nang sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang asawa. Matapos matiyak ng mga sundalo na hindi sila mga espiya, sinindihan nila ng apoy ang loob ng kanilang bahay saka umalis. Ngunit nang subukan ni Nastia na gumanti sa pamamagitan ng pagbato sa kanila, ang mga sundalo ay hindi nag-atubili na barilin siya bago tuluyang umalis. Nang hihina na hinawakan ni Mykola ang katawan ng kanyang asawa habang pinagmamasdan ang kanilang bahay na nasusunog. Makalipas ang ilang oras ay nakita ng dalawang sundalo ng Ukraine si Mykola, at pagkatapos suriin ang kanyang pagkakakilanlan upang matiyak na siya ay isang inosenteng sibilyan, tinulungan nila siyang maghukay ng libingan para kay Nastia. Pagkatapos ay dinala nila siya sa kanilang kampo, bagamat bago umalis ay kinuha niya ang kahoy na anghel bilang huling alaala ng kanyang asawa. Ang mga nakatataas sa kampo ay hindi natutuwa sa biglaang pagdating ng isang estranghero dahil maaaring siya ay isang espiya. Ngunit mabilis na pinatunayan ni Mykola ang kanyang sarili sa pagsasabing gusto niyang sumali sa hukbo at patayin ang mga Ruso sa kanilang bansa. Simula noon ay ipinadala si Mykola sa isang mabigat na pagsasanay kung saan dapat niyang matutunan na pagurin ang kanyang katawan at gumamit ng mga baril, dalawang bagay na hindi pa niya nagawa noon bilang isang pasipista. Ang pag-aayos ng mga armas ay partikular na mahirap para sa kanya kaya nagdulot ito ng panunuya sa kanya ng mga nakatataas, lalo na nang inihayag niya na pinili niya ang Raven bilang codename. Hindi pinahintulutan ni Mykola ang sinuman na ibaba siya at nagsanay ng husto, nagpupuyat sa pagsasanay ng sandata at pinananatiling malapit sa kanya ang kahoy na anghel upang hindi niya makalimutan ang kanyang layunin, ang paghihiganti para sa kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ng mga nagsasanay na wala ng sapat na mga sniper at ang hukbo ay naghahanap ng mga voluntaryo para sa trabaho. Walang masyadong interesado ngunit agad na nagboluntaryo si Mykola, para lamang makatanggap ng mas maraming pangungutya. Hindi pa rin handang sumuko, si Mykola ay nagsagawa ng isang hamon upang patunayan ang kanyang sarili. Kinalas niya at muling binuo ang isang armas na tinatawag na AK-47 habang nakapiring sa ilalim lang ng 20 segundo na naging dahilan upang makuha niya ang respeto ng lahat. Sinimulan na rin nila siyang tawagin na Raven ayon sa gusto niya. Ang teorya na bahagi ng pagsasanay sa sniper ay madaling naintindihan ni Mykola, salamat sa kanyang kaalaman sa matematika at pisika na nakakagawa ng mga kalkulasyon ng mas mabilis kaysa sa nagtuturo sa kanila. Mahusay din siya sa pagsunod sa numero 1 panuntunan, ang pananatili na tahimik anuman ang mangyari. Sa kasamaang palad ay hindi siya mahusay pagdating sa aktwal na pagbaril dahil sa ilang kadahilanan, binigyan nila siya ng naiibang armas sa lahat, isang uri ng baril na hindi angkop sa digmaang sniper. Sa tuwing gumagawa ng dahilan si Mykola, sinasabihan siyang tanggapin na lang ito.
Muli ay tumanggi si Mikola na sumuko at gumawa ng plano upang patunayan kung ano ang kanyang magagawa. Ang huling pagsasanay ng sniper ay sa gabi, at ang mga nagsasanay ay dapat na bumaril sa sandaling magpalabas ng isang flare shot ang instructor upang magbigay sa kanila ng sapat na liwanag sa paligid ng kanilang target. Gayunpaman ay hindi pa nagpapaputok si Mikola, ginamit niya ang liwanag na ito upang kalkulahin ang distansya, at nang natapos na ang oras ng pagsasanay, doon siya bumaril sa ilalim ng kadiliman at eksakto itong tumama sa gitna ng target, isang bagay na wala pang ibang nakagawa. Nagbigay daan ito kay Mikola na makapagtapos ng may pinakamataas na marka at itinalaga sa isang Class S na pangkat. Para sa kanyang unang misyon, dapat palayain ni Mikola at ng kanyang mga kasamahan na sniper ang isang mahalagang checkpoint na nakuha ng mga Ruso. Ang koponan ay matagumpay na nakalusot sa lugar ng hindi natutukoy, at ang bawat sniper ay itinalaga sa isang target. Ngunit nang sila ay magpapaputok na, kinailangan nilang itigil ang plano dahil ang isang sasakyan ng sibilyan ay papalapit sa checkpoint. Pinalabas ng mga sundalong Ruso ang dalawang sibilyan at kinuha ang kanilang mga pasaporte, at sa huli ay tumanggi na ibalik ito sa kanila pagkatapos sabihan na umalis ang mag-asawa. Gumawa ng eksena ang lalaki habang hinihiling niyang ibalik ang kanyang gamit, dahilan para tumugon ng may karahasan ang mga sundalong Ruso. Napansin ito ng koponan ni Mikola at agad silang umatake, na pinapatay ang bawat sundalo sa pamamagitan ng mabilis at mahusay na mga putok, kasama na ang tao na sumusubok na gawing bihag ang babaeng sibilyan. Nang natapos na ang misyon, isinabat ng koponan sa lugar ang bandila ng Ukrainian upang mabawi ang kontrol sa checkpoint. Pagbalik nila sa kampo ay narinig ni Mikola na umalis na ang mga kaklase niya sa pagsasanay para sa ibang misyon, kaya ginamit niya ang sandaling ito para bisitahin ang paaralan na dati niyang pinagtatrabahuhan. Doon ay labis siyang naantig sa malungkot na tanawin ng maalikabok na mga silid-aralan. Kinabukasan nang bumalik ang kabilang koponan, si Mikola ay nakatanggap ng nakakalungkot na balita. Isa sa kanyang mga kaibigan ay namatay sa kamay ng isang kaaway na sniper, at dumagdag ito sa listahan ng mga dahilan kung bakit gusto niyang gumanti. Para sa susunod na misyon, ang koponan ni Mikola ay nagtago ng isang bungkus ng mga pampasabog sa mga puno sa likod ng mga dahon bago sila nagtago sa mga damo habang naghihintay na lumitaw ang kanilang kaaway. Nang lumitaw ang mga sundalong Ruso sa kagubatan tulad ng inaasahan ng mga ulat, nag-alangan si Mikola na bumaril dahil may nakita siya na hindi niya mapaniwalaan. Sumama si Ivan sa hukbo ng Russia at papunta na ito sa kanila kasama ang iba pa nilang mga kaaway. Natigilan siya nang utusan siya ng kapitan na bumaril, at tinamaan ni Mikola ang detonator na pumatay sa bawat sundalong Ruso kabilang na si Ivan. Nang tanungin siya ng kapitan kung ano ang nangyari sa kanya at pagkatapos marinig ang paliwanag niya, sumagot ito na si Ivan ang pumili ng landas niya. Nang maglaon habang nagpapahinga, si Mikola at ang kapitan ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga alaala. Dala ng kapitan ang larawan ng kanyang pamilya at ipinaliwanag na nakipagkasundo siya sa kanyang asawa na huwag sabihin sa kanyang mga anak na babae ang uri ng kanyang trabaho, kaya iniisip nila na siya ay nasa isang business trip. Bilang kapalit ay ipinakita sa kanya ni Mikola ang kahoy na anghel, na nagpapaliwanag na ito ay sumisimbolo sa kanyang sariling pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, nagawa ng mga puwersang Ukrainian na makuha ang hangganan, kaya ang pangkat ng sniper ay nasa posisyon na upang maghintay sa mga puwersang Ruso na naghahanda sa pagsalakay sa rehiyong ito. Habang pinapanatili ang anghel sa kanyang tabi sa lahat ng oras, naghahanda na si Mikola na gawin ang kanyang trabaho ngunit nawala ang kanyang pagiging kalmado nang mapansin niyang kasama ng mga paparating na sundalong Ruso ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Desperado para sa paghihiganti, si Mikola ay patuloy na humihingi ng pahintulot na bumaril, subalit tinatanggihan siya ng kapitan sa buong oras na ito dahil ang kaaway ay wala pa sa tamang posisyon. Sa kalaunan ay napagod si Mikola sa paghihintay at bumaril pa rin. Tinamaan niya ang sundalo ngunit naibigay din ang kanilang lokasyon sa isang nakatago na sniper ng kalaban na agad na gumanti at pumatay sa kapitan. Habang pinapaputukan sila ng mga Ruso, kailangan na hilahin ni Mikola ang katawan ng kapitan sa bukid habang iniiwasan ang bawat bala at bawat bomba. Makalipas ang ilang oras nang tuluyang makabalik si Mikola sa kampo, nangako ang kanyang superior na magkakaroon ng investigasyon para malaman kung sino ang sniper na pumatay sa kapitan. Kapag nahanap na nila ito ay tatawagin nila siya upang siya na ang bahala dito. Samantala, si Mikola ay nalulula sa kanyang pagkakasala at nagpasya na dalhin ang sarili sa isang solong misyon upang mabawi ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga kasanayan sa sniper ay nasa punto pa rin at nagawa niyang mapabagsak ang maraming mga sundalong Ruso. Ngunit dahil wala siyang kasama,
naging masyadong mapanganib dahilan para masugatan ang kanyang braso na dulot ng bala ng kaaway. Pumunta si Mikola sa isang hideout upang maglaan ng oras at makapagpahinga. Doon ay nanood siya ng balita upang makakuha ng impormasyon sa katayuang pampulitika ng mga negosasyon sa Russia, ngunit ang kanyang pahinga ay naantala ng isang mahalagang tawag. Nahanap na pala ng hukbo ang lokasyon ng sniper na pumatay sa kapitan, kaya kailangan na niyang bumalik. Bago magsimula ang misyon, sinabi sa mga sundalo ang lahat ng impormasyon na nakalap hanggang ngayon. Malawak ang mga bala ng sniper, nakapatay na siya ng 5 Ukrainian sniper at 3 machine gunner, at ang pangalan nito ay Sorry. Ang masama pa nito, nire-record niya ang lahat ng kanyang mga pagpatay at ipinopost ang mga video para manghina ang loob ng mga Ukrainian. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na ipost ang kuha ng pagkamatay ng kanilang kapitan. Ang mahalaga, ang lahat ng mga nasawi ay nagbigay daan sa kanila para matukoy ang lokasyon ni Sorry. Pero dahil hindi nila malalagyan ng bomba ang lugar dahil sa isang chlorine storage sa planta ng kemikal kung saan nagtatago ang kaaway, gumawa sila ng isang alternatibong plano. Papatumbahin ng kanilang mga sniper ang mga sundalo sa labas para malinis ang daan at makalusot si Mikola sa loob upang harapin si Sorry. Nang nagsimula ang misyon, lahat ng Ukrainian sniper ay pumwesto na at hinihintay si Mikola na makapasok sa loob ng gusali sa pamamagitan ng paggapang sa bukid. Ang unang sundalong nahanap niya ay ang isa pang lalaking sumalakay sa kanyang tahanan noon at naaalala pa rin ito ni Mikola, na nagsasabing dapat ay pinatay na niya siya noon. Matapos siyang patayin gamit ang isang mabilis at kaaya-ayang putok, binigyan ni Mikola ang kanyang mga kasamahan sa koponan ng senyales na maaari ng umatake, na nag-udyok sa lahat ng Ukrainian sniper na magpaputok ng sabay-sabay at magawang patayin ang lahat sa lugar na hindi man lang nagbibigay ng anumang alerto sa kalaban. 2 Russian sniper na lang ang natitira, kasama na si Sorry. Hindi nila napapansin na may mali hanggang sa hindi na sila nakatanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng kanilang mga komunikasyon. Kaya ang isa sa kanila ay lumabas upang tingnan ang kanilang mga kapwa-sundalo para lang matagpuan ang lahat na patay na. Habang ginagamit ni Mikola ang pagkakataon na makapasok sa dulo ng gusali nang hindi napapansin, tumawag si Sorry para sa backup at ipinadala ang iba pang sundalo upang magbantay bago siya bumalik sa kanyang lugar kung saan nagulat siya nang makita ang isang maliit na anghel na kahoy. Sa sandaling yun ay lumabas si Mikola, tumalon kay Sorry upang patayin gamit ang isang kutsilyo habang ang isa pang sundalong Ruso ay nabiktima ng isang granada na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang backup na tinawag ni Sorry sa lugar, kaya ginamit ni Mikola ang radyo ni Sorry para sabihin sa mga bagong sundalo na pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Sa sandaling huminto ang truck ng Russia, pinaputukan ito ng mga sundalong Ukrainian, na pinapatay ang lahat ng mga target sa loob ng ilang segundo lang. Ngayong naipaghiganti na ni Mikola ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, at ang kanyang kapitan, nagpasya siyang magpahinga muna at umuwi upang bisitahin ang libingan ni Nastia at tiniyak sa kanya na maayos ang krus na nahulog. Nakalulungkot dahil kahit gusto na niyang manatili sa kanyang tahanan, hindi siya maaaring manatili dahil marami pang trabahong dapat gawin para sa kanyang bansa. Sa lalong madaling panahon, siya ay nasa isa pang solo na misyon, handang patayin ang lahat ng sundalong Ruso kung kinakailangan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!